love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Una po sa lahat, magandang hapon. At itong kwentong ipapadala ko ay about sa pamangkin ko. Ito'y dahil po sa nangyari sa kanya. Siya po si Reniel Blando. 14 years old, si Reniel, anak ng ate ko. Dalawa po silang magkakapatid, puro lalaki. Kamamatay lang ng papa nila 2 years ago na wala na. Si Reniel, dahil siya po yung bunso at nag-aaral, grade 9 na ng time na yon. Nung umuwi daw siya galing eskwelahan, ang sabi, "Mama, nadulas po ako. Sumasakit ang tuhod ko, ang hapdi." Grabe yung iyak ni Reniel sa sobrang sakit. Hanggang sa namaga yung tuhod niya. Tumawag yung ate ko. Ang sabi niya sa akin, "May nangyari sa pamangkin mo. Tulungan mo naman ako. Gusto kong ipa-check up yung pamangkin mo. Kailangan ko sana ng pera." Kaya nag-send po ako sa kanya ng 2K. Sabi ko, "Ate, pagpasensyahan mo muna ako. Yan lang ang maitutulong ko muna." Kinabukasan, pumunta si ate sa Surala. Humingi ng tulong. May ambulance para ihatid sila sa Davao. Sabi daw kasi sa kanya, kailangang dalhin ninyo sa Davao si Reniel. At pagdating doon sa hospital ng Davao, na dextrose nila agad. May 15, simula nang sumakit ang tuhod ni Reniel. Chin na-diagnose na may cancer po ang pamangkin ko. Kailangan daw putulin ang paa niya. Kasi delikado daw kung umakyat pa sa ulo niya. Sabi ng doktor doon. Nahirapan na siya. Tapos idadialysis pa. Kapag iinom po siya ng gatas, kailangang idadaan sa ilong niya. Kapag iihi din, kailangang may tubo. 4 months na sila doon sa Davao. Sinabihan ko si ate na lakasan mo ang sarili mo, ang loob mo para sa anak mo. Pray lang tayo kay God. Yung mga bayaw ni ate, kahit isa, walang sumagot sa tawag niya. Masakit para sa akin dahil parang wala silang pakialam sa pamangkin ko at sa ate ko. At yung kapatid ng asawa ng ate ko, umuwi siya sa Surala. Iniwan sila doon sa Davao. Nagawa pa nitong makipag-away sa ate ko. Hindi niya naisip ang kalagayan ng ate ko. Napakahirap. Pati trabaho ko, Chin, apektado na. Sabi ko, kung dito lang sa hospital sana ng Jensen, anytime pwede kong puntahan. Kaya hanggang cellphone na lang kami nag-iiyakan. Chin, si ate kasi, mga pinagdadaanan niya. Hindi niya kayang i-open sa mga kapatid namin doon sa Lake Cebu. Sa akin lang siya nag-o-open kung may mga problema siya. But thank God, kasi binigyan pa niya ng isang pagkakataon na mabuhay sa Reniel. Kasi po noon, nung tumawag ako sa Davao, grabe yung iyak niya. Habang kausap ko siya. Dati, hindi po siya nakakapagsalita. Pero okay na po. Pero sana'y ma-advisean niyo ko. Kahit papano, gumaan lang naman ang pakiramdam ng ate ko. Pasensya na sa haba ng letter ko, Chin. God bless everyone at maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Ang inyong kamaks, Jello. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao.
At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.